Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, December 16, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo kasado na ngayong araw. Bicam hearing para sa 2026 budget, ipinagpaliban kahapon bunsod ng umano'y deadlock sa budget ng DPWH. Singil sa tubig ng Maynila at Manila Water tataas sa Enero. Pamahalaan bukas sa tulong ng UN para mahuli si dating Congressman Zaldico. Listahan ng mga ipinagbabawal na paputok inilabas na ng PNP. Holiday ceasefire ng CPP-NPA, propaganda lang ayon sa DND at AFP. Sa atin naman pong Metro News Special Investigation Team, binuo na ng QCPD para imbestigahan ang pagkawala ng isang babae ilang araw bago ang kanyang kasal. Science and Technology News, sea salt particles may epekto sa polusyon sa hangin sa Metro Manila batay sa isang pag-aaral. Lifestyle News, solo travelers nangunang bagong driver ng turismo sa Asia ayon sa isang survey. Sa atin naman pong music trivia, kaarawan ngayon ng isa sa miyembro ng Swedish group na nagpasikat ng mga awiting Money, Money, Money at Fernando. Sino at anong grupo siya kabilang? Alamin. Sa atin naman pong balitang kakaiba, isang preso sa Italy na tinaguriang Escape King muling nakatakas sa ika-4 na pagkakataon. Ang ating po oras, 6:42 ng umaga. Ako po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Narito naman po ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Epektibo na ngayong araw ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa pagtaya ng mga taga-industriya ng langis, nakasaad na tataas ng 20 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Mababa naman ng 20 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel at kerosene. Ito na ikatlong sunod na linggo na nagpatupad ng taas presyo sa kada litro ng gasolina. 774 Balita Ngayon. Samantala, ipinagpaliban kahapon ng Senado ang ikatlong araw ng Bicameral Conference Committee meeting para sa 2026 National Budget dahil sa umano'y deadlock sa mga alokasyon sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, Sherwin ng Senate Finance Committee, mariing tinututulan ng mataas na kapulungan ang paggamit ng mga sobrang mahal na materyales sa konstruksyon ng mga proyektong pang-imprastruktura ng pamahalaan sa 2026. Una nang ibinaba ng Senado sa 570.48 billion pesos ang budget ng DPWH para sa susunod na taon mula sa 624.48 billion pesos na bersyon ng Kamara sa budget ng ahensya. Sa kabila naman ng pagkakaroon ng hindi pagkakasundo sa budget ng DPWH, tiniyak naman ni Gatchalian na naghahanap sila ng solusyon para maresolba ito. After the caucus, sabi namin, i-postpone muna yung BICAM today. Is-postpone muna yung BICAM today para ma-resolve itong issue with the House and also with DPWH. Kasi ang Senado, very firm na ayaw namin ng overpriced items. So it's practically deadlock on the DPWH budget. Well, we can call it deadlock, no, on that aspect. Pero naghahanap tayo ng solusyon. Ako, committed ako maghanap ng solusyon. Sabi ko nga, makikipagtrabaho ako with DPWH para makita natin kung ano yung solusyon dito. Dahil ang gusto natin ay
to move forward. No? Gusto natin ay umusad. Ipinaliwanag ni Gatchalian na ang adjustment sa presyo ng mga materyales ay nakabase sa Construction Materials Price Data o CMPD na isinumite ng DPWH sa Senado na pinagbatayan ng nasa 45 billion pesos sa tinapyas na pondo sa ahensya. Gusto ko lang linawin na yung ginawa naming pagbaba sa budget ng DPWH, particularly yung presyo ng materyales, galing yun sa DPWH mismo. Nagbigay sila sa amin ng mga tawag nila adjustment factors. At yung adjustment factors, in-apply namin sa lahat ng proyekto na nasa loob ng budget. So ganun yung ginawa natin. Kaya tayo nakatipid ng mga around 45 billion sa mga local projects. So because of that, in-apply natin sa budget. Nasundan yun naman yung hearing, di ba? Sabi ni Secretary Dizon na dahil binaba nila yung presyo ng materyales, pwedeng bumaba yung presyo ng mga proyekto sa budget. Yun ang in-apply natin. Yan pong pahayag ni Senador Sherwin Gatchalian. Samantala, BICAM ng budget ipagpapatuloy ngayong araw. Senado, tiwala pa rin may sasabata sa 2026 national budget bago matapos ang taon. Conde Batak sa report. Ngayong araw ang deliberasyon ng Bicameral Conference Committee para sa panukalang 2026 National Budget. Kahapon ay pinakansela ng Senate contingent ang BICAM meeting bunsod nang hindi nila pagkakasundo ng Kamara sa tapya sa budget ng DPWH. Nakipagpulong ang Senador kay BICAM Co-Chair Congresswoman Mika Sonsing at kay DPWH Secretary Vince Dizon para maresolba ang deadlock sa DPWH budget. Gusto ng mga kongresista na ibalik ang ibinawas ng Senado na 45 billion pesos sa DPWH budget para sa infrastructure projects na mariin namang tinututulan ng mga senador. Well, we can call it deadlock on that aspect. Pero naghahanap tayo ng solusyon. Ako, committed ako maghanap ng solusyon. Sabi ko nga, makikipagtrabaho ako with DPWH para makita natin kung ano yung solution dito. Dahil ang gusto natin ay to move forward. Gusto natin ay umusad. So, I'm open to working with the House and with the DPWH on that aspect. Magdaraos pa ng BICAM deliberation sa Miyerkules at posibleng sa Lunes, December 22, ay mararatipikahan na ang panukalang budget sa Senado at Kamara. Tiniyak naman ni Gatchalian na kahit wala na silang schedule, ay may sasabatas pa rin ang 2026 national budget bago matapos ang taon. Conde Batak ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Samantala, apela ng DPWH na ibalik ang 54 billion pesos sa tinapyas sa 2026 budget, alam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Chanel Salazar sa detalye. Alam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hiling ng Department of Public Works and Highways na maibalik ang 54 billion pesos na tinapyas sa panukalang budget ng ahensya. Kinumpirma ito ng Malacanang matapos ang apela ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Bicameral Conference Committee dahil maaari umanong maapektuhan ang libu-libong proyektong pang-infrastruktura. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may halos 10,000 na proyekto ang posibleng maantala o hindi matuloy kung hindi maibabalik ang pondo. Ipinaliwanag din ni Castro ang hiling ng DPWH na kaugnay ng pagtaas ng presyo ng mga materyales at ng orihinal na budget ng ahensya bago ito bawasan ng Senado. Nilinaw din ng Malacanang na ang hinihiling lamang na ibalik ay ang pondong tinapyas ng Senado at hindi ang mga alokasyong nauna ng tinanggal matapos ipag-utos ng Pangulo ang review sa budget ng DPWH kaugnay sa issue ng flood control. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita, simula sa January 1, 2026, magpapatupad ng taas singil sa tubig ang Maynilad at Manila Water. Ito ay makarang aprobahan ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ang pagtaas ng buwan ng singil ng Maynilad at Manila Water.
Ayon sa MWSS, batay ito sa rate rebasing adjustments na iprobahan noon pang 2023. Batay sa pagtaya, ang mga customer ng Manila Water na kumukonsumo ng 10 cubic meters o mas mababa ay magkakaroon ng taas-singil na 29 pesos and 86 centavos kada buwan. Para naman sa mga nasa ilalim ng Enhanced Lifeline Program ng Manila Water, tataas ng 4 pesos and 24 centavos ang water bill ng mga kumukonsumo ng 10 cubic meters kada buwan. Samantala, ang mga customer naman ng Maynila ay maaaring makaranas ng taas-singil na 1 peso and 85 centavos per cubic meters para sa sewer lines, habang 2 pesos and 15 centavos per cubic meters naman para sa unsewered lines. 774 Balita Ngayon. Ikinukonsidera ng pamahalaan ng pakikipag-ugnayan sa United Nations para matunton at maaresto ang wanted na si dating ako Bicol Party List Congressman Zaldico. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may mekanismo ang United Nations Convention Against Corruption o UNCAC para sa pagtutulungan ng mga bansa, pero nakadepende pa rin ito sa batas ng bawat bansa. May obligasyon niya makipagtulungan at magbahagi ng impormasyon ng mga kasaping bansa basta't sumusunod sa kanilang mga umiiral na batas. Kailangan din namanong magpulong ang Presidential UNCAC Interagency Committee na pamumunuan ng Executive Secretary para talakayin ang susunod na hakbang. Sa ngayon, wala pa umanong direktang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa UNCAC at sa Interpol pa lamang dumadaan ang paghahanap kay Ko, ayon sa Department of Justice. Tugon po ito ng Malacanang sa mungkahi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na gamitin ng UNCAC para mahuli si Ko na wanted sa kasong may kaugnayan sa umano'y anomalya sa flood control projects. Samantala, tinanggal na district engineers ng DPWH pinalitan, inatasan na lutasin ang baha sa Bulacan. Narito po ang report ni Gina Mape. Inatasan ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang mga bagong talagang district engineers sa Bulacan na resolbahin ang malalang problema sa baha. Pinaalalahanan din ng kalihim sina Officer in Charge District Engineer Kenneth Fernando at OIC Assistant District Engineer Paul Lumabas na huwag tutularan ang mga natanggal sa posisyon na sina First District Engineering Office Officials Engineer Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Sa kanyang pulong kina Fernando kapalit ni Alcantara at Lumabas, nagpahayag ng suporta si Dizon sa dalawang bagong talagang opisyal ng Bulacan District Engineering Office. Binigyan din ni Secretary Dizon na ang kailangan ng mga residente ay solusyon para maresolba ang suliranin sa baha ng lalawigan na nararanasan ng mga residente sa loob ng 6 na buwan taon-taon. Gate ni Dizon, kailangang may mapanagot, ngunit kailangan din niya ng mga taga-Bulacan ang solusyon sa nararanasang suliranin sa baha. Si OIC District Engineer Fernando ay 10 taon ng bahagi ng ahensya at kabilang sa second batch ng DPWH Cadet Engineering Program, habang si Assistant District Engineer Lumabas ay mula naman sa Public-Private Partnership Service sa DPWH Central Office. Ang hakbang ng kalihim ay bilang pagtalima sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na linisin at reformahin ang Department of Public Works and Highways upang maibalik ang tiwala ng taong bayan sa ahensya. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Inilabas na ng Philippine National Police o PNP ang listahan ng mga ipinagbabawal na paputok. Ayon kay Police Colonel Rex Bukuyan, Explosive Management Division Chief ng PNP Firearms and Explosive Office, aabot sa 31 ipinagbabawal na paputok, kabilang na ang Watusi, Lolo Thunder, Boga, Pop-Up, Atomic Triangle, Kuwiton, Plapla, Mother Rockets, Hello Colombia, Piccolo, Goodbye Philippines, Tuna, 5-Star at Goodbye Delima. Kabilang din sa listahan ng GPH Nuclear, Giant Bawang, Goodbye Napoles, Giant Whistle Bomb, Coke and Can, Atomic Bomb, Bin Laden, Large Size Judas Belt, Pillbox, Super Lolo, Kabasi, Goodbye Bading, Super Yolanda, Goodbye Chismosa, King
King Kong at dart bomb. Hinahiyag din ng PNP na bawal rin ang mga oversize at overweight na paputok na sobra sa 0.2 gram ang bigat. Bawal din ang mga paputok na may fuse na mas mabilis na nauubos sa loob ng 3 segundo. Sino mang lalabag ay posibleng makulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon sa ilalim ng Republic Act 7183. Pag-arangkada ng simbang gabi, bantay sarado ng PNP. Detalye po ihahatid ni Angel Garcia. Walang nakikitang banta sa seguridad ng Philippine National Police kaugnay ng pagsisimula ng tradisyonal na simbang gabi ng mga Katoliko. Ayon kay Police Colonel Julio Cesar Domingo, ang hepe ng Public Safety Division ng PNP Directorate for Operation, walang namomonitor na namang security threat ang intelligence community. Ngayon pa man bilang bahagi ng paghahanda, nagsimula na ang dagdag na deployment ng mga pulis sa mga simbahan. Ang simbang gabi o Misa de Gallo ay nagsimula kanina madaling araw at magpapatuloy hanggang sa bisperas ng Pasko kung saan tinatayang mahigit sa 19,000 na mga simbahan sa buong bansa ang babantayan ng pambansang pulisya. Nagpaalala din ng PNP lalo na sa mga kabataang dadalo sa mga misa na iwasan anumang gulo o riot. Aniya maring managot sa ilalim ng batas sa mga kabataang edad 15 taong gulang pataas na masasangkot sa riot at iba pang kaguluhan. Sa ngayon, naka-heightened alert status ng PNP na magpapatuloy hanggang sa holiday season kung saan humigit kumulang 70,000 mga pulis ang nakakalat sa buong bansa. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Tinawag na propaganda ng Department of National Defense o DND at Armed Forces of the Philippines o AFP ang 4 na araw na unilateral ceasefire na dideklara ng Communist Party of the Philippines o CPP. Ayon sa DND, hindi ito kagagayahin ng gobyerno dahil ang pahayag ng CPP ay isa lamang paandar ng isang teroristang grupo. Dagdag pa ng DND, tuloy-tuloy ang pagtupad sa tungkulin ng militar at hindi sila humihinto kahit may okasyon o holiday. Patuloy pa rin susuportahan ng AFP ang Philippine National Police upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bansa ngayong Kapaskuhan. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng AFP na magpapatuloy ang kanilang mga operasyon sa kabila ng ceasefire ng CPP. Sa inilabas sa kautusan ng CPP, nakasaad na ipinag-uutos nito sa kanilang mga unit ang pagpapatupad ng ceasefire sa December 25 at 26 at December 31, 2025 hanggang January 1, 2026 bilang pagunita sa ika-57 anibersaryo ng grupo at sa mga holiday. Samantala, 13-month pay dapat tiyakin ng mga employer na maibibigay bago ang December 24. Narito naman po ang ulat ni Grace Mariano. Pinaalalahanan ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang mga employer na huwag kalimutang ibigay ang 13th month pay ng kanilang mga empleyado. Bago sumapit ang December 24, ayon kay Chua, ang 13th month pay ay karapatan ng mga empleyado at hindi regalo o bonus para sa mga manggagawa. Diin ni Chua, iniuutos ng batas o ng labor code ang pagkakaloob ng 13th month pay. Sabi ni Chua, layunin nito na magkaroon ng ekstrang panggastos ang mga manggagawa para sa dagdag na mga kailangang bilhin para sa kanilang pamilya sa pagtatapos ng taon o sa panahon ng Kapaskuhan. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 2 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Ako pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Bumuo na ng Special Investigation Team ang Quezon City Police District o QCPD na magsasagawa ng investigasyon sa pagkawala ng 30 anyos na si Shera Diwan ilang araw bago ang kanyang kasal. Ayon kay QCPD spokesperson Captain Ferby Madrid, tinutulungan na ng mga police unit mula sa headquarters ang Fairview Police Station na nangunguna sa investigasyon. Batis sa salaysay ng fiancé ni Shera na si Mark RJ Reyes, December 10 pa nawawala ang kanyang kasintahan ilang araw bago ang kanilang nakatakdang kasal sa December 14.
Nagpaalam umano si Shera na pupunta sa Fairview Center Mall upang bumili ng sapatos na gagamitin niya sa kanilang kasal. Huling nakita si Shera sa Petron sa Atherton Street, North Fairview, Quezon City, bandang 1:30 ng hapon noong December 10 na nakasuot ng itim na pantalon, itim na jacket, itim na shirt at may dalang tumbler at coin purse. May alok na 20,000 pesos si Mark RJ para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon na makakatulong sa paghahanap kay Shera. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman po ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 59 pesos and 10 centavos, 69 pesos and 38 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 79 pesos and 11 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 75 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah? Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi December 15. 25, 54, 15, 38, 45, at 28. Kung saan wala namang nakapag-uwi ng 212 million. 219,015 pesos and 80 centavos na premyo. Habang ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 10, 21, 23, 30, 1 at 15. Kung saan isa naman ang maswerteng nanalo ng 25,111,918 pesos and 20 centavos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and technology. Science and technology. Sea salt particles may epekto sa polusyon sa hangin sa Metro Manila batay sa isang pag-aaral. Detalye po ihahatid ni Rose May Miranda. Posibleng magkaroon ng epekto sa kalidad ng hangin ang chemical interaction sa pagitan ng air pollutants at sea salt particle. Sa isinagawang pag-aaral ng mga researcher mula sa Ateneo de Manila University, Manila Observatory at University of Arizona, sinuri nila ang chemical composition ng hangin sa Metro Manila sa parehong araw at gabi, bago, habang at pagkatapos ng pagpapatupad ng lockdown dahil sa COVID-19. Nakasaad dito na ang matinding polusyon sa Metro Manila bago ang lockdown ay lubos na epektibo sa pag-alis ng chloride component mula sa airborne sea salt, isang prosesong kilala bilang chloride depletion. Ipinaliwanag naman ni Grace Betito, ang lead researcher mula sa University of Arizona, na maaaring magresulta ang chloride depletion sa isang chain reaction na lumilikha ng ground level ozone na nakakapinsala. Higit pa rito dahil ang lockdown ay makabuluhang nakabawas sa mga emisyon mula sa masasakyan at industriya, ang hangin ay naging less acidic na nangangahulugang hindi gaanong kayang sirain ng hangin ang airborne chloride na nagpapahintulot sa mas natural na sea salt components. Hinirerekomenda ng mga mananaliksik ang karagdagang pag-aaral upang sukatin ang mga gas emission at mga kondisyon ng panahon at sa mas detalyadong paraan tungo sa mas epektibo at batay sa ebidensya ng mga interbensyon ng gobyerno. Pangalagaan ng ating kapaligiran para sa magandang kinabukasan. Ako si Rose May Miranda ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle news. Lifestyle news. Sa atin ang mga lifestyle news, sa solo travelers nangungunang bagong driver ng turismo sa Asia ayon sa isang survey. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Parami na ng parami ang mga manlalakbay na nagpupunta sa Asia ng mag-isa at pinipiling hindi na sumama sa mga group tour habang nagkakaroon sila ng kumpiyansang maglakbay ng solo. Sa isang ulat ng travel agency na Agoda, tumaas ng humigit kumulang 16% ang bilang ng mga solo accommodation searches sa buong Asia noong nakaraang taon. Nagmula ang karamihan sa solo travel trend na ito sa mga bansa tulad ng Japan, South Korea, Thailand, Indonesia at Taiwan. Habang ang mga nangungunang kinukonsiderang destinasyon naman ay Tokyo, Bangkok, Seoul, Osaka at Kuala Lumpur. Nag-aalok ang mga lungsod na ito ng malawak na hanay ng mga atraksyon mula sa mga cultural experiences at world-class dining hanggang sa mataong entertainment hubs
na itinuturing na perpekto para sa mga naghahanap upang i-explore ang mundo sa kanilang sariling pace. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin namang music trivia, kaarawan ngayon ng isa sa miyembro ng Swedish group na nagpasikat ng mga awiting Money, Money, Money at Fernando. Sino at anong grupo siya kabilang? Alamin po natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Tuesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, December 16, taong 1946, isinilang sa Stockholm, Sweden, si Benny Andersson. Si Andersson ay isa sa miyembro ng Swedish group na ABBA at kadalasan ay isa rin siya sa mga nagsusulat ng mga kanta para sa grupo. Ang interes ni Andersson sa musika ay nakuha niya mula sa kanyang ama at lolo na mga musician. Sa edad na 6, nagkaroon siya ng kaalaman sa Swedish folk at traditional music. At isa sa kanyang mga naunang napakinggan ay ang musika ni Elvis Presley na Jailhouse Rock. Sa edad na 10, nagkaroon siya ng piano at natutong tumugtog ito sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanyang sarili lamang. Una siyang naging miyembro ng Swedish 1960s pop band na Hepstars bilang keyboardist. Nakilala niya si Björn Ulvaeus noong June 1966 at dito na nagsimula ang pagsasama nila sa pagsusulat ng mga kanta hanggang sa mabuo ang grupo nila na tinawag na ABBA. Kasama sina Agneta Falkskog at Annie Frid Lyngstad. Ang ABBA ang nagpasikat ng mga awiting Money, 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 Super Trooper, Knowing Me, Knowing You, Waterloo, The Winner Takes It All at Fernando. At yan ang hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, isang preso sa Italy na tinaguriang Escape King muling nakatakas sa ika-4 na pagkakataon. Detalye po ng balitang kakaiba ihatid sa atin ni Doc Justin. Good morning! Yes, good morning mga kanyusit. Narito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Mukhang pinaninindigan ng isang preso sa Italy ang bansag sa kanya na Escape King. Dahil hindi lang isang beses kundi 4 na beses na siyang tumatakas sa bilangguan. Ayon sa mga otoridad, 16 na taong na nanatili sa pitan ng 41 years old na Albanian na si Toma Taulanta at kilala siya sa pagiging expert sa pagtakas. Parang eksena sa pelikula ang ginawa ni Thomas sa kanyang pang-4 na jailbreak dahil gamit ang isang file tool na nakuha sa workshop ay nilagari niya ang rehas ng kanyang bintana at bumaba gamit ang lubid na gawa sa mga pinagbuhol-buhol na mga bedsheet. Nagawa niyang tumakas habang nagpapalitan ng shift ang mga gwardya kaya hindi siya agad napansin. Bago ang ika-4 na pagtakas ay dati na siyang nakapuslit sa mga kulungan noong 2009, 2013 at 2023 kung saan gumawa pa sila ng human pyramid sa Belgium para makaakyat sa pader. Napatok na sanang dumaan si Toma sa 2048. Ayan. Sa pagiging makulit mo, takas ka ng takas, lalo tuloy tatagal ang sentensya, no? Alam mo, ang pagiging malaya ay pribilehiyo yan na dapat nating pakaingatan, di ba? Masarap maging malaya, kaya huwag tayong gagawa ng ikakakulong natin. Alright? Okay. Yan na ating balitang kakaibang araw na ito ko si Doc Justin. Just out na go! Thank you! Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba. Bago tayo matapos sa ating balitaan mga kanyusik, ito muna ang ating katanungan, yung araw po ng Tuesday. Pabor ba kayong patawan ng multa ang mga TNVS drivers na magkakansela ng booking trips ng mga pasahero? Ngayon kasi mga kanyusik, no, dahil talagang marami ang nasa labas, dahil sa Christmas rush din, talagang marami ang namimili, nagpupunta sa mall, mga pumapasok sa trabaho, pahirapan din po yung booking, no, sa mga TNVS. At meron din daw pong mga driver na nagkakansela ng booking trip ng mga pasahero
Kaya kayo ba mga kanyusik, pabor ba kayong patawan ng multa ang mga TNVS drivers na magkakansela ng booking trips ng mga pasahero? Para po sa inyong opinion, ito po ang ating text line 0929-321-8738 at maaari rin po kayong mag-iwan ng inyong opinion sa comment section po ng ating Facebook Live at YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Martes, December 16, 2025. Ako po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Counting the days before Christmas happiness, mayroon na lamang po tayong 9 days bago ang araw ng Pasko. This Christmas countdown is brought to you by Electron College of Technical Education. Sa Electron, trabaho ang maghahanap sa'yo. Ang ating po oras, 7:10 ng umaga.